Madalas ninyong itanong sa akin kung paano ba mag-apply ang caregivers from outside Canada. At ang sagot ko naman sa inyo ay only in the province of Quebec na lamang po pwedeng mag-apply ang foreign worker na caregiver with LMIA. Yun, so ating pag-usapan kasi marami pa rin po ang nagtatanong. Kaya ang topic natin ngayon ay tungkol dito, ang caregivers for Quebec province. Kaya stay tuned guys! Hello everyone! Si Ate Menchi po ito and welcome back sa ating isa na namang episode ng Menchi's Philcan Life. Kung kayo po ay bago at interesado kayo sa mga topic about Canada, please subscribe to my channel at salamat sa mga dati na nating mga subscribers. Pwede rin po kayong magbigay ng support kay Ate Menchi through our channel membership. Pakiclick lang po ang join button at sundan po yung instructions ng YouTube. At ngayon gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Ninette Lapira, Ichbin Marie, kay Jen C, Ariandel Malinaw, kay Marjo Humento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Let's go na guys sa ating topic. Kasi malabo po yung ating home care worker PR program na malabo pang makapasok ang outside Canada. May mga paghahanda na kayo. So, because of that, sabi ninyo, kahit hindi na po PR muna, kahit na foreign worker na lang po, pwede ba? Yun nga po, hindi na po pwede sa maraming probinsya. Only in the province of Quebec, tumatanggap pa po sila ng caregiver na foreign worker with LMIA and then work permit. Ano ho? So, sa ibang probinsya po, hindi na po pwede ayon sa IRCC. At ipapakita ko sa inyo ho yan maya-maya lang. Ano? In the meantime, ay atin munang pag-usapan, where is Quebec? Nasaan po ang Quebec? Andyan lang po, katabi lang po ng province of Ontario, kung saan si Ate Menchi ay naririto. Ayun. Quebec is the largest province of Canada in terms of land area, guys. Ayan, ang lawak po ng Quebec at ang ganda. Ang ganda po ng Quebec. Marami silang mga heritage sites doon. Marami silang magagandang, parang Europe guys. Like if you go to Montreal, if you go to Quebec City, Quebec, yan. Ang ganda. Para kayong nasa Europa. Kasi meron silang mga old cities. Old Montreal, the walled city of Quebec inside Quebec City. And inside the province of Quebec. Nakakalito po ba? Walled city in Quebec City. Yan, ang ganda-ganda guys. At ang nature din naman. Ito guys, ang mga important points na gusto kong sabihin sa inyo kaagad. Number 1 na nga po ay ang language. The official language of the province of Quebec is French. Pero, maraming employers hindi nagre-require na French kaagad ang inyong alam na language. English is okay. Ano po? Pero syempre pag naroon na kayo, saka kayo matututo ng magsalita ng French. Another one, ang Quebec po, sila ay merong sariling immigration program at sila po ang pumipili ng kanilang mga immigrants. So, kaya hindi po kayo pasok doon sa home support worker and home child care. Hindi po kasi meron silang sariling PR program. Maaaring kayo ay papasok sa PR ng mga skilled workers of Quebec. Meron po sila mga programa dyan na pang PR. At dito sa caregiver program ng Quebec, mag-a-apply pa rin po kayo ay sa federal government na temporary foreign workers program. At dahil French-speaking po ang Quebec, bago kayo maging permanent resident, requirement na kayo kukuha ng language test. And what is the language test? French language po. Okay guys, yun po ang habang hindi pa kayo nag-a-apply ay alam na dapat po ninyo. So there are 2 categories po and the dalawang NOC code, National Occupation Classification ng caregivers para sa programang ito. Ang isa ay ang NOC 44100. Ito po ay ang caregivers for children o ang home child care provider. And another one ay ang NOC code 44101, ang home support worker. Ang tier po ng caregiver ay tier 4. Di ba sabi ko sa inyo, yung second digit ng NOC code is the tier. And there are how many tiers? Tier 0, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5.
At nandun po kayo sa Tier 4 kasi 441,004 is your tier. So yun guys yung mga important points na gusto ko agad sabihin sa inyo para maunawaan ninyo ang pagpunta sa Province of Quebec. Okay, marami pong Pilipino na nasa Quebec na ngayon. Okay, now dumako na tayo sa mismong caregiver program. Apply for an LMIA-based work permit. And that's only in the Province of Quebec kung caregiver. As you can see guys, dito po sa website ng IRCC, Government of Canada, work temporarily as a caregiver. Ayan po at nasusulat. You may be able to work as home care provider, NOC 44100, and home support worker, NOC 44101. For an employer who has a positive LMIA through the Temporary Foreign Worker Program. This type of work permit application for a caregiver in Canada currently gets faster processing. Mas mabilis to ang processing nito. Apply for a new LMIA-based work permit. Who can apply? Ito guys, malinaw pong sinasabi to dito. You can apply for a work permit for a job as a home child care provider or home support worker through the TFWP if one of these applies to you. Number 1, you are currently outside Canada. Outside Canada po ba kayo? And you will be working in Quebec. Do you want to work in Quebec? Yun. Sagutin po ninyo yun. Who cannot apply? You cannot apply to this type of work if you're applying for a work permit from outside Canada through the TFWP and you plan to work in a province or territory other than Quebec. Okay, so yun, who can apply? Those who are outside Canada and wants to work in the province of Quebec. This is a temporary foreign worker po for caregiver. Next item, how to apply. Yun ang tanong, ate, how? How to apply po? Maybe the biggest question is, paano po makahanap ng employer? Ayun. Totoo po yan. Kasi sa ngayon, mahirap pong humanap ng employer. Ang healthcare po, katulad ng caregiving, ay exempted sa mga new policies, katulad ng 6% unemployment rate, katulad ng employer na limitations ng employers. So, exempted po ang healthcare kasama na ang caregiving. But still, ang tanong, saan kami kukuha ng employer, ate? I would say, guys, that the best way to find an employer is through inyong mga kakilala or kamag-anak na nasa Quebec na. Yung sila ang maghanap para sa inyo at bigyan kayo ng employer, yun ang pinakang the best at legit. Ano pa ang isang legit? Kung meron po kayong alam na agency na legit na nagpapaalis ng caregiver for Quebec. Kaya I would like to call on yung ating mga nasa Quebec na nag-apply as caregiver. Baka may alam kayo pong mga agencies na legit or kung paano kayo naka-apply dyan sa Quebec as caregiver. Bigyan niyo po kami ng comment sa comment section below at nang malaman po ng ating ibang mga viewers ang legit na mga makatutulong sa paghanap ng employer. Kasi guys, sa job bank, hindi pa rin po natin inaalis ang job bank. Pwede pa rin kayong maghanap sa job bank. Pero gaya nga ng sinasabi ng marami, ate, hindi naman sila sumasagot. Ano? So, may sasagot pa rin. Pero I would say that the best po na paraan para makakuha kayo ng employer is through rekomendasyon, referrals ng inyong kamag-anak kakilalang nasa Quebec na at yung mga napaalis na ng agencies o ng consultants or kung sino mang tumulong sa kanya. Kaya gusto kong hingan sila ng comment, ilagay sa ating comment section kung meron kayong alam na legit. Okay guys, yon. Kasunod na nito ay ang pagkakaroon ninyo ng LMIA, job offer and LMIA. Saan po ba manggagaling yon? Galing po sa employer na ninyo yan. Yung LMIA, they will secure an LMIA mula sa ESDC at gagamitin ninyo sa pag-apply ninyo ng work permit. Bukod po doon sa Quebec, meron pa silang kailangang i-accomplish yung pong tinatawag nila na Quebec Certificate of Acceptance o ang CAQ.
So, ang employer pa rin po ang bahala na mag-secure niyan, hindi ho kayo, no? At yung mga yan ang kailangan para makapag-apply kayo for work permit. Usually, guys, ang mga employers ang siya na rin nag-aasikaso ng inyong mga application for work permit. Kung hindi man, sila magko-coordinate sa inyo, bibigyan kayo ng consultant or agencies para asikasuhin ng inyong work permit going to Quebec. There may be a variety of fees and costs incurred in the process of recruiting TFWs, including but not limited to yung cost of using your third party o yung inyong kumukuha kayo ng consultant or agency. Advertising fee. As an employer, you must confirm and ensure that you or anybody recruiting on your behalf doesn't charge or recover any recruitment fees directly or indirectly from the TFW. Failure to do so will result in a negative LMIA decision. Delikado pala. Pagka nalaman nila na sila ay naningil sa inyo, pwedeng hindi ma-approve ang LMIA. Pag di na-approve ang LMIA, hindi rin kayo makaka-apply ng work permit. Okay. Ayun. Employers must ensure that the caregiver being hired speaks and reads and understands at least one of the Canadian official languages, English or French. Caregivers must have a level of fluency that enables them to communicate effectively and independently in an unsupervised setting. So at least daw po ay English kung hindi kayo marunong ng French. Ang mga employers daw po ang siyang responsible for ensuring that the TFW being hired have all the trainings, the qualifications, and experience required to successfully and safely perform the job duties of the position for which they are hired. Ang TFW, kayo yon na hina-hire for National Occupation Classification or Education Experience and Responsibilities, ang haba naman. For short ay TEER, T-E-E-R. Sa TEER occupation po, may require a certain amount of experience, short work demonstration on the job training, or no formal education requirement. Ang employer ang dapat na tumiyak na kayo, na worker, ay marunong sa trabaho, meron kayong experience, o maaaring nag-aral kayo, may training kayo sa caregiving, at iba pang mga kaalaman ninyo sa trabaho. Ayun. So, syempre kung mag-a-apply kayo, i-interviewin kayo ng employer at doon patutunayan ninyo na kayo ay marunong mag-alaga ng bata, marunong mag-alaga ng matanda, marunong sa bahay at iba pa. Ano po, at saka yung background ninyo, yung training ninyo, yung experience ninyo, hahanapin po yun ng mga employers. Normal procedure guys ng pag-a-apply sa Canada, pagkatapos po ninyong mag-apply at sumagot sa inyo ang employer. Halimbawa, meron kayong kaibigan na nag-refer sa inyo sa isang employer. Gusto kayong makita ng employer kahit man lang po sa virtual. Ay interviewin kayo para makita kayo ng inyong employer. At maaaring hindi lang ikaw ang aplikante, maaaring meron pang iba. Kaya do your best sa interview. Kaya huwag kayong maniniwala guys doon sa nag-alok-alok lang sa inyo, nag-WhatsApp lang sa inyo, nag-message lang sa inyo, tapos maniningil na ng bayad sa inyo. Malinaw pong sinasabi doon kanina sa ating binasa na walang paniningil na mangyayari sa inyo sapagkat ang employer ang sumasagot sa lahat ng gastos ng hiring. Okay guys, para maiwasan po ang mga scam. Okay guys, so yun na po ang proseso. Pagkatapos na kayo ay ma-hire, bahala ang employer kumuha ng inyong LMIA at ang CAQ sa Quebec. And then, pag kumpleto na yan, kasama ang inyong mga dokumento, i-apply kayo ng work permit. So, yun po ang isang option guys, para sa inyo ng mga caregivers outside Canada. Naghihintay tayong makapasok tayo through the PR program, pero hindi pa po tayo papapasukin. May mga options katulad po ng temporary foreign workers, but only in the province of Quebec. Thank you for watching guys. Kung nagustuhan niyo po ang ating topic, please subscribe to my channel. Salamat sa inyo na mga dati ng subscriber. You can also be a channel member. So just click the join button guys. Thank you kay Ninette Lapira, Ichbin Marie, kay Jen C, Ariandel Malinaw, kay Marjo Humento, Marlo Quasay, Corazon Binene, Marciano and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Bye for now. Si Ate Menchie from Toronto. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod nating video.